Good morning po. Good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po yung kalagayan mga kababayan ko. Medyo mag-iingat po tayo mga kababayan ko. Natapos na yung nakaraan na bagyo. May bagong bagyo. Ang pangalan is U1 mga kababayan ko. Alam nyo ba, ang lawak? 900 kilometers po. Halos buong Luzon po mga titos mga titas. Darating po siya, sabi ng weather forecast, ano ba yun? Mga linggo ng gabi. Linggo ng gabi or madaling araw ng Sabado. Hindi pa rin siya magla-landfall. Pero sana magbago naman ang direksyon mga kababayan ko. Tignan mo, hindi pa tapos yung nangyari sa Visayas. Tapos, pati ang Visayas po, baka madamay din po. Yung darating na bagyong si Yuan. Kaya mag-iingat po tayo. Maganda tayo ng mga kandila, pero yung kandila, pag nag-brown out, huwag natin tatabi sa may malapit sa kortina. Flashlight po, mga konting dilata, hindi, mga siguro isang araw o dalawang araw na mga yung madaling maluto mga babayan ko, mga bigas, yun nga po. Kasi, alam mo naman, ang bansa natin is talagang dinadaro ng bagyo yan mga babae mo, hindi pa tapos ang 2025 November, kung darating si Yuan sa linggo yun, Awebe pa lang yung mga babayan ko. Kaya mag-iingat tayo kung walang importanteng lakad sa bahay na lang tayo mga babayan ko. Mga babayan ko, ito magbabalik na nga si Senador Lacson sa Blue Ribbon Committee, nag-resign pa sa kuno, yun pala babalik din daw. Sana magkaroon ng rigo doon dyan mga kababayan ko. Alam nyo kung bakit? Kasi instead of protecting the messenger, they are shooting the messenger mga kababayan ko. Nagdududa pa si Lacson doon sa credibility ni Sargento Gutesa mga kababayan ko. Kaya, ewan ko, kung matutuloy sa November 14, ang hearing. November 14 that is Friday. Ba? Dapat Lunes nag-uumpisa yun. At least November 10 man lang. Mo 14 pa. Halos 2 buwan na natigil yung Blue Ribbon Committee. Bakit kaya? Yung dumating yung Gutesa, biglang huminto ang investigasyon. Kasi may binunyag nga to si Gutesa na sangkot yung Saldico, sangkot yung dating speaker na Romualdez, na di umano tumatanggap ng maletang pera mga kababayan ko. Hindi ko alam kung hanggang saan magtatapos ang investigation ng Blue Ribbon Committee. Marami nang hihingi nga na sana bumalik nga yung Marcoleta, si Senator Marcoleta. Kaya lang, minority lang siya mga babayan ko. Bigyan natin ng pagkakataon si Senator Lacson na i-prove niya sarili niya na tama siya. Yung notaryo kasi kina-question niya mga kababayan ko. At saka yung maleta, bakit daw panay Rimowa ang gamit? 1,000,000 ang presyo. Senator Lacson, magkano ba yung laman ng maleta? Di ba, 48 million. Ipagpalagay natin na 100,000 yan. Or 200,000 na isang maleta na Rimowa. Chicken pa rin yan. Bilyon ang natanggap di umano yung dalawang yung mga walang yun Di umano si Saldico at si Romualdez yung natanggap nilang salapi dyan sa flood control na yan. Tingnan natin pinagsasabi ni Lacson mga kababayan ko. Valid naman yung testimony niya. Sige. Valid pero may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forge? Yes, valid pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So, hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Talaga? Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility. Kasi siya mismo nagsabi, nang tanongin siya, na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang sa... Siya mismo nga nagpa-notaryo sa isang law firm or notary office, Senator Lacson. But sabihin mo na siya nagnotaryo, siya may dala ng dry seal, siya may sariling stampad na binili niya, pinagawa sa recto. Ang hirap sa atin dito yung
yung whistleblower, yung pa ang makakasuhan mga kababayan ko. Ano ba makikita? Anong ang tawag dito? Yung magaganansya ni Gutesa, Senador Lacson. Isa rin siyang hamak na dating Marines. Ang mga Marines talagang mga ano yan, yung integrity niyan, yung dignity niyan talagang ganun na lang, talagang mataas. Although, sinabi ko sa isang vlog ko, hypothetical lang mga babayan ko, operan lang yan ng 1 billion piso. Maski ako magdadalawang isip Pero yung konsensya naman mga kababayan ko. Kaya Senator Lacson, ang taong bayan ay nagtatanong. Tiyanan ko na ito sa isang vlog ko na may pinoprotektahan ka ba? Are you covering up? Nagko-cover up ka ba? Tinagtatakpa mo ba yung di umano'y nakatanggap ng pera ng Romualdez asa kasi Saldico? Pinagtatakpa mo ba, Senador Lacson? Yun ang katanungan namin. Ikaw ay isang investigador. Para mas gusto ko pang maniwala kay Marcoleta talaga kasi by the book siya, yung batas Although magaling kang investigador, kiniklaim mo, ewan ko kung nagkiklaim ka ng magaling investigador, yung privilege speech mo, na palamuti lang pala, nagbanggi ka ng mga 67 na congressman, hindi mo nang pinangalanan. Saan tayo pupunta? Ramdam namin talagang may pinatatakpan ka kasi nasa ticket ka ni Makoy Daysay. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta. No? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang 1 o 2 bans. Yung iba... Sinabi mo yung 1 o 2 ban? Marami siyang kasama, di ba? 4 sila yung sinabi. Ewan ko lang kung sinabi 4 Marami kasama ng mga security detail. Mga nakadetale dyan kay Saldico. 46 na bag. Tapos yung iba, inaakyat. Inaakyat lang, tapos magbababa ulit sila. Yung pinakamaraming mga maleta, yun ang dinideliver di umano kay Romualdez. Porket weakness yan ni Marcoleta, nagdududa ka na. Alam mo, Senador Lacson, yan ang tinik mo, si Senador Marcoleta. Hindi ka makakaporma kay Senador Marcoleta kasi by the book siya. Abogado yan. Although, di man natin abogado, magagaling. Nakapasa lang. Ikaw ba, magaling ka? Yung privilege space mo palpak. SUV, hindi ka kasya yung 46 na maleta. Parang hindi ka kasya doon. So, these are, if we somehow, parang nagkukonclude ka na talagang that Sergeant Gutesa is lying. Bakit sa korte na lang malalaman yan? Ang problema nga, pag natapatan ng pera, yun ang... Pero wag sana, Orly Gutesa, Sargento, sabi mo, para sa bayan to. Ituloy-tuloy mo na yan, wag ka magbabago. Pag nagbago ka, tuloy ang ligaya mga kababayan ko. Lumabas pa yung abogado ni Saldico, si Rundain. Magaling na abogado yon. Wala. May isa nagsabi na political analyst na oras na wala mapakulong si Marcos. Ewan ko lang sa iyo, Makoy. Sa amin, the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat yun. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, pati siya, ididemanda nyo. Sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Takot ka Sir, basta papadala ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. Produce niya? Sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another... Ayaw niya. Madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito,
flood control anomalies. Okay. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control. Naglilihis ka, Senador Lacson. Yung binanggit ni Gutesa, Saldico, Congressman Romualdez, at Eric Yap, dinadivert mo yung issue eh. Dinadivert mo kung sino talaga mastermind eh. Kaya you are covering up, Senador Lacson, pasensya na po. Yan ang thoughts ko, yan ang opinion ko. Nirelease mo eh. Patungo na tayo doon sa pinaka-main eh. Nag-stop over ka pa eh. Hindi ako matalinong tao pero nag-aral naman ako. Tapos college graduate ako. Mas hindi college graduate. Maintindihan yung pinagagawa mo eh. Nirelease mo ang issue. Papunta na ron eh. Ibig sabihin, dire-diretso na. Kumbaga para sa Skyway, walang traffic. Ang problema, parang sinadya mong masira yung sasakyan, para hindi umandar. Di ba? Talagang, you are diverting the issue. Senador Lacson, pasensya na. Siya nga pala po, may mga nagsasabi na nanonood sa akin, mga kaibigan ko, Tito Noy, bakit lagi nagagalit? Hindi, kasi frustration ko. At marami tayong kababayan natin na napoprostrate. Kasi itong kapalpakan ng gobyernong to na tinamaan ng magaling, mas handa pa sa gera, hindi handa sa bagyo. Tapos itong korupsyon na to, talagang pinakamatindi, mga kababayan ko. Tapos pinagtatanggol pa ng mga ibang mga vloggers dyan, ng mga bulag. Kaya nakakainis na mga kababayan ko. Marami nagagalit ang mga OFW, mga kababayan ko. Mga kapwa natin, mga Pilipino. Although yung mga dilawan dyan, tsaka mga pula, yung mga BBM dyan, pinagtatanggol pa. Ultimo nga may isang broadcaster tago natin sa pangalan Arnold Clavio malinis daw si Saldico at saka si Romualdez. Kaya pala si Sara Balabagan. Yun na mga babayan ko. May part 2 na lang to kasi medyo mahaba ang press conference ni Lacson Kaya Senador Lacson, hindi mo magugoyo ang mga Pilipino. Maybe some other Filipinos pwede mong maloko. Pero kami, para sa amin, you are diverting the issue. Dinadivert mo. Ando nga, sige, kung sino yung mga ibang kasabot sa flood control project, pero yung pinaka-focus natin dito, yung goal natin dito, Senador Lacson, sino ang mastermind? Period. Paki-like and share lang po, paki-subscribe po. At inuulit ko, mag-iingat po tayo sa darating na bagyo po na si Yuan, mga kababayan ko. Hindi biro tong bagyon to. Maaari daw maging super typhoon po. Ingat po kayo. Salamat. Bye.